Po maganda pag-usapan po ito hong naging pahayag po ngayon ni dating Senator Franklin Drilon po. Dito ho sa impeachment trial po ni Vice President Sara Duterte, mga kabida. Kasi ho napaka-bold yung kanya hong sinabi ho dito mga kabida. Thinking ito hong si Drilon ay Liberal Party. Hindi ho kalyado po ni VP Sara mga kabida. Pero yung kanya hong sinabi, pumabor po dun sa PC Presidente, mga kabida, Eto, babasahin ko lang po, ito pong balita mula sa politico.com.ph. Ang kanila pong headline dito, mga kabida, no numbers, no trial. Drilon says Senate lacks votes to convict Sara Duterte. Ang matindi ho dito, ito hong sinabi po niya, Mark my word, there will be no trial in my assessment. The impeachment complaint is there, but the trial, in my views, will never happen. Drilon said in an interview with attorney Karen Jimeno on At the Forefront, aired over Billionario News Channel. So, sa assessment pa lang ni dating Senador Franklin Drilon, malabo na po, makabida na magkakaroon po ng trial. Okay? Dito ho kay Vice President Sara Duterte sa Senado. Unang-una po sa ground na inilatag po ni Drilon yung numbers. Wala ho sa panig ng prosecution, mga kabida, yung numbers po ng mga senador na boboto ho para sa conviction ni Vice President Sara Duterte. Ang numbers na boboto ho sa acquittal ni Vice President Sara Duterte ay nasa panig po ni Sara Duterte. Okay, kung maalala ko ninyo, mga kabida, may sinabi po itong si Senator Bato de la Rosa na as of now nasa kanilang panig yung numbers. Meron po silang more than 9 senators na nag-commit na po, mga kabida, kay Vice President Sara Duterte na buboto ho para ho sa kanyang acquittal. Okay? So dyan pa lang, tapos na po yung boxing. Kasi ang kailangan lang po, mga kabida, for the acquittal of the Vice President is 9 senators, 9 votes. Okay? Ito po yung advantage sa acquittal kasi konti lang po yung kailangan kumpara dun po sa conviction. Mantakin nyo, mga kabida, kailangan po ng 16 senators to vote for the conviction of the Vice President. Okay? At yun yung mahirap kasi ang tansya nga ng ibang mga eksperto po, mga kabida, na baka 5 lang daw yung boboto dito sa conviction ni VP Sara. Kasi yung ibang mga senador po na perceive na maka-administrasyon, parang bumaliktad na ata daw Meron ngang napabalita, kung maalala po ninyo, na meron dang 2 senador mula sa Alyansa para sa Bagong Pilipinas na nakipag-usap po kay Vice President Sara Duterte. Although itinanggi po ito ng isa sa mga napabalita, mga kabida, na wala hong katotohanan in the person of Senator Panfilo Lacson. Siya yung unang naglabas po ng kanyang denial statement na hindi daw totoo at walang katotohanan na isa po siya sa 2 senador na nakipagkita po kay VP Sara. Okay? At na nakipag-usap kay VP Sara patungkol ho sa impeachment trial. At nag-commit daw kay VP Sara na boboto ho para sa kanyang acquittal, mga kabida. Although itong isang senador na napabalita na kasama dun po sa pakipag-usap po kay VP Sara, wala naman pong inilabas na statement, mga kabida. Parang hinayaan na lang po niya yung balita na lumabas po sa social media, yung rumors na lumabas po sa social media po, mga kabida. So, yung sinabi po ni Senator Bato, naniniwala po ako doon na meron pong lumipat, meron pong nag-over the backod, mga kabida. Ganyan kasi yan lalong-lalo na po pag patapos na po yung term ng administrasyon, Kumbaga, magiging lame duck na po yung presidente po ng Pilipinas. Ganun talaga yung kalakaran, May mga ganung galawan, hindi lang po sa Senado, pati dyan po sa House of Representatives, mga kabida. Okay? Kasi naghahanap na po yan ng
politiko na malakas na pwede ho nilang sandalan, ano, mga kabida, pagdating ho sa 2028 elections. Kasi itong mga nag-aambisyon, lalong-lalo na po itong mga kakandidato ho sa 2028, mga kabida, yun yung magkakaroon po ng galawan, ano, movement. Okay, either mag-stick po sila dun sa kanilang partido o tatalon yan doon po sa mas malakas at marami po, ano, mga kabida. Now, itong sinabi po ni Drilon, napakatindi po ito. Okay, mga kabida. Alright? Kasi aside po dito ho sa numbers, isa din sa mga naging grounds dito ho ni former Senator Drilon, mga kabida, kung bakit nasabi ho niyang hindi ho matutuloy ang impeachment at wala hong impeachment na mangyayari pa, no? Ito hong question of jurisdiction. Okay? Ito, babasahin ko lang po, ano? Drilon, a veteran lawmaker and former Justice Secretary, argued that Duterte's legal team is likely to question the jurisdiction of the 20th Congress over an impeachment complaint filed during the 19th Congress. He said this could result in a dismissal of the case on procedural grounds before any trial takes place. If I were Vice President Sara, I would immediately put up front at the start of the trial issue of jurisdiction. I am not aware of any precedent which we can rely upon, he said, adding that the case could eventually reach the Supreme Court. So, yun po, mga kabida. So, posibleng i-employ po, ano, ng legal team ni Vice President Sara Duterte yung issue ho ng jurisdiction ng 20th Congress. Kasi uumpisahan po ito sa 19th Congress po, mga kabida, no? Pagbalik ho ng mga senador mula sa kanila pong break at election on June 2, 2025, mga kabida. Ang sabi nga ni Senator Chis Escudero, inimbitahan na po niya yung mga miyembro ng prosecution panel, ano, on June 2, okay, para ho i-discuss yung impeachment trial po, ano, ni VP Sara Duterte. And most likely, bago ho magtapos ito hong term ng 19th Congress, baka mag-umpisa na po itong trial. Which is, ang tingin ho ni former Senator Drilon, posible hong questionin po ng legal team because of the jurisdiction issue. Meaning kung ang composition po ng Senate sa 19th Congress ay hindi ho pwedeng tatawid yon sa 20th Congress kasi iba naman yung composition po dun eh. Diba? Although yung last 12 pareho, pero yung first 12 po, makabida, iba na. Okay? Kasi yung last 12 po, yung kanilang term, magtatapos po ito by 2028 pa, no? Pero yung first 12 na nanalo ho, sa katatapos ng election, mga kabida, iba na po dito ho sa 19th Congress, ano? Mga kabida. Kaya yun yung ibig sabihin po ni Drilon, yung issue po ng jurisdiction. Kaya yun yung ibig sabihin po ni Drilon, mga kabida. Yung issue po ng jurisdiction po ng impeachment trial ni VP Sara. Alright? So, abangan na lang po natin, ano, ang susunod na kabanata patungkol dito. Kung meron bang mangyayaring trial po, makabida o wala, ano? Kung meron man, okay? I-assume na ba natin na automatic na i-acquit po ito kung si VP Sara po, makabida ng mga senador, ano? Naalala ko po yung sinabi po ni Bato bago ho makapag-present po ng ebidensya ito kung prosecution, ano, sabi po ni Bato, i-acquit na raw nila ito kung si VP Sara. Mantakin nyo, ganun katindi, ano, mga kabida. So, kampante po, ano, kampante po si De La Rosa na yun yung mangyayari po, ano, sa impeachment trial po ni Vice President Sara Duterte.